خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدى لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating paksahin hinggil sa Modern Science in Quran. Ito ba ay hakma o hindi hakma sa panahong nadidiscovery nila ngayon, makabagong moderno, hinggil sa siyensya. Okay. So magpapatuloy tayo sa chapter 6 kung saan pinagpapatuloy natin ang mga nadiscovery nila sa astronomy, hinggil sa astronomy. So papasok tayo kung saan na-discover nila ang paglawak ng kalawakan, no, ng santinakpan. Ito ay lumalawak ayon sa kanilang research. So in 1925, ang American astronomer na si Edwin Hubble, no, o si Edwin Hubble, ay nagpakita ito ng kanyang obserbasyon bilang ebidensya na ang lahat ng galaxy ay lumiliit o umuurong ito sa kanilang kalagayan sa bawat isa. So, ito ay nagpapahiwatig aniya na ang daigdig o ang kalawakan o ang santinakpan ang dahilan upang siya ay lumawak o bumuka o lumaki o lumapad. No? Ngunit ang kanyang na-discovery na ito noong 1925, ito ay matagal na nakagawa o nakasulat sa banal na Quran 1,400 years ago. Ito ay nakalagay na mula sa banal na Quran, no? Mula sa chapter 51 verse 47, ito ay sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isang milagrong aklat na ang banal na Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydi wa inna lamuksi'un. So ang muksi'un na sinasabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakatamang translate nito ay o nagpapalawak o pinalawak o mapapalawak o maibubuka, mapapalapad. Ang aya ang ibig sabihin ang pinakamalapit sa ating wika upang maintindihan, at aming itinayo ang kalangitan ng may katatagan, katotohanan, magagawa namin palawigin ang kalawakang yaon. So matagal nang nakasulat sa banal na Quran, alhamdulillah rabbil alamin. Ang na-discover lang itong 1925 pa lamang. Alhamdulillah, ito ay hakma at tugma sa banal na Quran ang kanilang na-discovery. Hindi natin alam, baka nasilip lang naman nila ito sa banal na Quran. Gaya na sinasabi ng paulit-ulit, mukhang pinapirate na lang sa banal na Quran ang mga na-discovery nilang mga scientific research sa ngayon. So, isa na namang itong milagro na kung saan sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang telescope noon upang mapag-aralan ang hinggil sa itaas, no? Ito ay isa na namang milagro na kung saan sinabi rin ni Stephen Hawking sa kanyang aklat sa Brief History of Time, nagsabi ang pagka-discovery sa paglawak ng kalawakan o sa paglawak ng Santang Tinakpan
ay isa talagang napakalaking kaisipan na nagawa sa panahong 20th century. Alhamdulillah, matagal sa banal na Quran. Alhamdulillah, ito ay isang miracle na naman mula sa banal na Quran. So pangalawa, dadako naman tayo kung saan yaong nadiskubre nila na kung saan mayroon ozone layer. No? Mayroon ozone layer na sinasabi nila kuno na kung kailan lamang ito na-discovery, ngunit napakatagal na nakasulat sa banal na Quran ang sinasabi nilang ozone layer na ito. Okay. Una, basahin natin ang chapter 21 verse 32 at paano ba kahalaga ang ozone layer na ito sa atin na kanilang na-discover kuno na ngayon pa lamang o bagong modern pa lamang, ngunit napakatagal na nakasulat sa banal na Quran. Alhamdulillah, sa chapter 21 verse 32, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa namin ang kalangitan o ginawa namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa namin ang himpapawirin o ang himpapawid ng isang bubungan na ligtas at ganap na nababantayan. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa niya ang himpapawid na bubungan. Ginawa niya itong bubungan. Binigyan niya itong bubungan na ganap na mabantayan. Ano ang binabantayan? Binabantayan niya rito na mapigilan na masira ang mga nananahalan dito sa kalupaan. So, binigyan niya ito ng bubungan, protected roof mula sa impapawid bilang tagapagbantay upang tayo ay hindi masalanta na nananahalan dito sa kalupaan. So, alhamdulillah, ito ang sinasabi nilang ozone layer. Itong sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala na protected roof natin upang tayo ay hindi mga salanta sa lupa. Alhamdulillah, napatunayan lang ito ng ating mga scientific research ngayong 20th century. Yung sinasabi nilang atmosfera o atmosphere na nakapaikot sa ating paligid dito sa ating mundo na kung saan pinagseservisyohan tayo bilang tungkulin upang magpatuloy tayo magbuhay sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Okay. Siya ang sumisira. Nilalabanan niya ang mga bituin, ang mga bulalakaw o mga mature big and small na kung saan papunta sa ating lupa upang sirain ang ating lupa, ngunit tinahadlangan nitong mahulog ito sa ating lupa upang hindi tayo mapinsala. Katotohanan, kung papabayaan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahulog ang mga ito, ang mga bulalakaw, no, maliit man o malaki, ay magkakaroon tayo rito ng pinsala. No? Karamihan sa mga tao, no? Okay. Karamihan sa mga tao ay tumitingin ito sa himpapawid, ngunit hindi nila batid na ito ay mayroon isang protected, tulad ng isang bubuan o atmosfera, no, na hindi nila na iniisip na kung saan ang atmosferang ito ay malaking tulong sa kanila. Kung wala ang atmosfera at maulog ang mga malalaking bulako, maliit man ito, no? Subhanallah, milyong-milyong mga meteoroids ang mauulog sa kalupaan, no? So, napaka-imposible na magkaroon ng buhay sa mundong ito. Tulad na naganap na isang nahulog noon ng meteor dyan sa Arizona, sa USA, no? So, napakalaki nang talagang hinukay ng isang meteor lamang na yaan
malaki ang kanyang pinsala. Papaano kung wala ang atmosferang ito? Papaano mabubuhay ang mga tao sa mundong ito? So, alam natin na ang mga geminid meteor, ito ay nagpapaulan. So, kaya nga ginawan tayo ng bubungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ligtas at nababantayan, mahigpit ang mga to, ang mga maaaring puminsala sa atin sa lupa. Ang geminid meteor, ito ay nagpapaulan o parang ulan na dumadapo sa atin, no? Sa second week of December. Every year ay umuulan tayo ng mga geminid meteor, no? Mayroong mga malinipis, mayroong mga mahahaba na meteors na kung saan pinasya-shower talaga tayo, no? Ngunit sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ginawa niyang atmosferang ito, ay nahahadlangan ang mga ito na dumapo dito sa atin, upang tayo ay magpatuloy na magkaroon ng buhay sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Even na wala tayong kaalam-alam kung gaano karami, kalaki ang mga nahuhulog na mga meteors o mga bulalakaw dito sa ating mga kalupaan, hindi katulad ng isa-ibang planeta, no? So, nananatili pa rin tayong ligtas, no? Nananatili rin tayong ligtas dito sa ating kalupaan, sanhi ng atmosfera o mga protector group na inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inilagay niya ito bilang pangontra upang hindi maulog ang mga bulalakaw na ito, no? So, kapag ang mga bulalakaw na ito ay nahulog, no? Sila ay walang kakayahang magtagal na palingasin ang kanilang mga sarili, kundi mabilis itong naglalaho ang kanilang panglilingas kapag ito ay nakiskis dito sa ating atmosfera, no? Kaya alhamdulillah, salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng kanyang linikha na atmosfera ay nahahadlangan ang mga ito. Alhamdulillah. Hindi lamang ito ang trabaho ng atmosfera. Sinasalak niya rin yaong kung saan sinasalak niya rin ang sinag kung saan nagmumula sa araw upang kontrolin ang init ng araw upang hindi mapasama ang kalagayan ng nabubuhay sa kalupaang ito. Pinababayahan niya lamang makalusot ang kakaunting init, kakaunting sinag bilang tulong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinababayahan niya ang katamtaman lamang na kung saan kailangan natin ito magkaroon ng sinag sa atin na katamtaman na sapat sa atin, no? Ganon din upang magamit ito sa ating ultraviolet light and radio waves, no? Okay. So, kailangan ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ito ng sapat na sikat ng araw, magkaroon tayo ng sinag mula sa sikat ng araw upang ito'y maging kapakinabangan sa atin. No? Magiging kapakinabangan dito sa atin sa paraan ng pagkakaroon ng init o liwanag sa pamamagitan ng kailangan lamang ng buhay. No? Okay. So, kaya naman pinabayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang ultraviolet rays ay pahintulutan na magkaroon tayo ng ilang bahagi lamang ng init na kapakinabangan sa atin. Ganito kahalaga ang atmosfera sa atin. Kinokontrol niya ang init
upang hindi tayo mapinsala. Nagbibigay siya ng papahintulot ng katamtamang init upang sa ganon ay magkaroon ng photosynthesis ang mga alaman, no? At kaligtasan ng iba pang nabubuhay sa mundong ito. So, ang majority ng intense ultraviolet rays na pinalalabas mula sa araw ay sinasalak ito ng ozone layer ng atmosfera, no? Only a limited and essential part of the ultraviolet spectrum reaches the Earth. Alhamdulillah, yaong mga natatakda ang limitasyon lamang. Ang kailangan, o ilang bahaging kailangan, na pinahintulutan ng ultraviolet spectrum na makarating dito sa ating kalupaan. Ang protective function nito, o ang tungkulin nito ng atmosfera, sa atin, bilang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kontrolin lahat ang nasa itaas nito upang tayo ay hindi mapasama sa mundong ito, sa lupang ito, kalupaang ito. At hindi lang dito nagtatapos ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang atmosfera ay pinoprotektaan din ang kalupaan mula sa malamig na temperatura. Pinoprotektaan din tayo mula sa malamig na temperatura. Kung wala ito, ang lamig ng temperatura ay umaabot ng 270 degrees Celsius. Subhanallah, maninigas tayo dito sa kalupaan kung wala ang atmosfera na ito na ginawang protective group ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganito ito kahalaga sa atin. So, hindi lamang ang atmosfera ang pumuprotekta sa kalupaan mula sa anumang masamang epekto na maaaring mangyari sa atin dito. Bilang karagdagan, mula sa atmosfera, ay isang tulong sa atin ang Van Allen belt, the layer caused by the magnetic field of the Earth. No? Ito ay nagbibigay sa atin ng isang magneto na inilalabas mula dito sa ating kalupaan upang pagsilbihan tayo na gumawa siya ng shield panagka laban sa masasamang sinag o pagkakaroon ng init o liwanag sa pamamagitan ng sinag ng araw. So, pinaproteksyonan tayo ng the Van Allen belt, no? Ito ay nagsasanhi ng nilalabas niya ang isang magneto para sa atin dito sa kalupaan. Naglilingkod siya upang gumawa ito ng shield laban sa kasamaang anumang mangyari sa sinag ng araw, no? Itong ating planeta, itong ating kalupaan, linalabanan niya. Siyang nagsishield doon sa init ng araw upang tayo ay hindi talaga magkaroon ng sobrang init sa kalupaan upang tayo ay mapinsala. Ang shield nating ito na siyang lumalaban sa sikat na pinagmumulan ng araw na inilalabas ito ng araw at ng mga bituin, no? Ito ay mga deadly to living things. So, kapag ang Van Allen belt ay hindi nanatili ito, ay magkakaroon ng malaking pagsambulat na enerhiya na tinatawag itong solar flare, no? Na ito ay agad-agad magaganap at ang araw ay wawasak dito sa ating kalupaan dahil sa kanya sobrang init. So, alhamdulillah, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inilagay niya ang protected roof na ito para sa atin upang maging ligtas tayo sa anumang maaaring magbigay pinsala sa itaas o na dumapol sa atin. So, alhamdulillah. Alam din natin ito na ang Van Allen belt na ito ay nasa itaas ito ng ating kalupaan na kung saan ito ay may 1,000 kilometers ang pagsuportaan ang buhay dito sa kalupaan ng mga nakamamatay na bagay. So, alhamdulillah, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ililagay niya ang ito bilang proteksyon sa atin. So, kailan lamang ito na-discover, no? Kailan lamang ito na-discover ng ating mga scientific research mula sa mga astronomy na napakatagal nang nakasulat pala ito
sa banal na Quran. Alhamdulillah. Isa na namang milagro, isa na namang miracle na kung saan ang aklat ng Quran hindi na kailangan ng isang milagro pa ng isang tao o ano pa mang milagro upang patunay na ito'y salita lamang ng Allah, kundi mismo siya. Babasahin mo lang, pag-aaralan mo lang, mismo siya magpapatunay na ang salita na nasa loob ng aklat na ito ay talagang milagro na walang kaduda-duda na ito ay mula sa dakilang tagapaglikha, ang naglikha ng lahat, kung kaya naman siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So ito ang kabuuan ng pagpapahayag natin sa mga na-research nila tungkol sa astronomy. So inshallah, sa part 7 natin, tayo ay dadako naman, tapos na tayo sa astronomy, dadako tayo sa paksaing na research naman nila hinggil sa physics, no? Physics. Tapos na tayo sa astronomy, pasok naman tayo sa physics, na kung saan na-discover nila sa physics, na kung saan titignan natin sa banal na Quran kung ito ba ay hakma sa modern science ng Quran ngayon. No? Sa modern science nila ngayon, mula sa ating Quran kung ito ba ay hakma o hindi hakma. Alhamdulillah. So, ang nakaraan na ipaliwanag natin ay mula sa astronomiya na ang lahat ng napag-aralan nila ay tugma at hakma sa banal na Quran. Alhamdulillah, ito ang aklat na tunay na walang kaduda-duda at tunay na mapapaniligan ng bawat kamusliman at hindi man Muslim kung kanila lamang itong tatanggapin. Naway patnubayan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Wa akhira da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.